May nabasa ako on Facebook. Sinasabi nila na flop daw itong Pulang Araw. And I don't know kung ano ba yung ibig nilang pakahulugan sa word na flop because of low rating or dahil ba sa madaling matapos. And kung napanood nyo to guys, yung Pulang Araw from start up to the recent episode, napaka-consistent ng mga ganap. Kudos to that kind of consistency na sinasabi natin. And for today's video guys, bigyan nga natin, try natin gawa ng reaction video itong CGI ng isang scene sa Pulang Araw na kung saan binomba ang Pearl Harbor ng mga Hapon. Bigyan natin kung gaano ba nag-improve ang CGI ng GMA Network dito sa Pulang Araw. So let's go guys! So eto na guys, ang Pearl Harbor Pulang Araw scene. Okay. Well made naman guys. Mukha pa rin naman siyang CGI. Pero, I mean, kitang-kita mo pa rin naman na CGI siya. Malapit na into very realistic na tagpo. Oh, ito na nagpakawala na ng bomba. Taray! Ang angas din ng execution ah. Yung scene na to, naalala ko yung scene din sa Voltes 5 Legacy. Very HD, HDR, yung CGI nila. Ang bongga naman pala eh. Oh. Lakas mo ka Resident Evil nito. Ah, so that's it. Oh. Maangas naman pala. Hindi lang gaanon ka-perfect, pero okay na siya. Parang standard na siya or quality na siya sa Pilipinas. Hindi man natin mapantayan yung mga editing or CGI ng Hollywood. Pero, malapit na tayo dun sa part na yon. Diba? Ito pa lang sa Pearl Harbor ba, talaga makikita mo na pinaghandaan at the same time, well-edited siya. Diba? Yung mga pausok nila, talagang nag-improve sila and retain na retain yung quality from Voltes 5 Legacy. Kudos! Very cutie, very jaw-dropping, and mindful. Mindful! Pero kasi guys, yung i-compare natin yung CGI noon, di ba parang yung dati mga color-color lang, yung mga powers nila. Pero ngayong 2024, look, di ba? Kita-kita mo yung progress eh, nung editing ng CGI from very kengkoy. Ngayon, malapit na tayo sa makatotohanan na CGI. And hopefully na sa darating na mga taon or sa mga darating na panahon, mas makuha pa natin kung paano ba mag-edit ang CGI yung mga nasa Hollywood. Siguro, mas nakakatuwa kung yung makikita natin na ganoon ang quality gaya ng sa mga Hollywood movies. Well, and it depends pa rin naman sa budget ng kumpanya or ng production. Kung mababa ang, of course, budget, syempre, di ba, mahihirapan yung mga editor na pantayan yung mga ini-expect natin. Pero kung well-budgeted naman, for sure, gagawin nila lahat yan para maging makatotohanan. Right? And yun, okay naman pala siya. Hindi ko alam bakit tinatawag na flop ang Pulang Araw. Though, kung ako si tatanungin, hindi naman siya flop eh. Nakuha nga siya ng Netflix eh. And from that perspective pa lang, alam mo na quality siya. At hindi siya agad-agad na makakalimutan ng tao kasi nasa streaming platform na siya. At the same time, umi-air din siya sa free TV. Pero with this, goods naman siya. And this kind of story, diba, well produce na series ang isa rin talaga dapat sa mga pinapanood natin para hindi tayo maging mangmang sa sarili nating kasaysayan and marami tayong matututuhan dito. Kayo guys, flop ba talaga itong Pulang Araw?
Anong masasabi nyo? Let me know guys sa my comment section. And yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko guys, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you for watching mga guys. This has been CJ, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Bye-bye!